Let us open our Bible on Proverbs 25, verse 14. Praise the Lord. Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Proverbs, 20 muna. 20, verse 6. Praise the Lord. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Yan. So, itong verse na ito sa Proverbs 20, verse 6, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Karamihan ng mga tao ay nagsasalita sa bawat sarili niyang kabutihan. Subalit ang tapat, sino ang makakasumpong? So, dalawang klaseng tao nandito, proclaimer at faithful. Alam mo yung proclaimer? Yung laging nagpo-proclaim ng kanyang own goodness. Hindi out of the goodness of God, but His own goodness. Kasi ang nakatatak dito, own goodness. Pag sinabing own goodness, this is not God's goodness. Pag sinabing own goodness, self-goodness, self-righteous, self-esteem, self-praise, sarili lang. Yan yung tinatawag na hindi pa niya nadideny yung sarili niya. Pero meron siyang goodness na pinoproclaim sa sarili niyang goodness. Ito yung problema ng maraming mga tao sa sanglibutang ito. Kasi ang sinabi dito, most men. Karamihan sa mga tao sa sanglibutang ito. Puro self ang pinapairal. Puro self ang pinapalaki. Puro self ang iniisip. Puro self ang sinusunod. That is the problem of the most men or most of the people of the world. See to it, hindi ka makasali dyan. See to it, maalis ka na dyan. Maalis ka na dyan. Di ka na among them. So kung most men, ganon, dapat doon ka sa few. Doon ka sa kunti. Doon ka sa kunti dapat. So proclaiming, o proclaimer, yung lagi nagpo-proclaim sa self niya, yan yung tinatawag na self-promotion. Pinopromote niya yung sarili niya. At ito yung tinatawag na pag self-promotion, God is not impressed. Hindi na impress ang Diyos dyan. Delikado tuloy yan. Tingnan mo si Lucifer. Mahilig siya ng self-esteem, self-goodness. Nahulog tuloy siya sa pride of life. Napahamak tuloy siya. You cannot impress God by self-proclamation. Kaya, ang next dito, yung faithful. The faithful. Who can find? Pag sinabing who can find, sinong makakasumpong? Few. Kunti lang. Tingnan mo sa panahon ni Noah. Out of, gi-compute yan ng mga Bible scholars. More or less lang, nasa 385 million in population during Noah's days. Imagine that. That is the population of USA. But that is not yet the population of the entire world. Kasi kung entire world ang population ng ating pag-discussan, that is 8 billion. So, sa panahon ng buong entire, palagay natin buong populasyon ng Amerika, 385 million, 8 lang. 8 lang na naligtas. So, ang faithful, pahirapan. Mahirap makita ang faithful sa mundong ito. Kung ang Diyos ang maghanap, mahirapan siyang makakita. Most men talaga proclaiming His own. Hindi niya pinoproclaim yung God's goodness.
God's way. Hindi niya pinoproclaim yung God's glory, God's honor, His own. So therefore, beware tayo nito. Kasi pag makasali tayo nito, para tayo makasali sa baha. Sa panahon ni Noah na unfaithful ang mga tao. This is very alarming sa buhay ng tao. Now, ano ang karakter ng faithful? Faithful, nagagawa yan ng pagsunod sa Diyos kahit wala nakakakita. Faithful, even though nothing or none that looking to Him, faithful pa rin siya. Ano pa? Faithful in small matters. Faithful in small things. Kahit sa mga maliliit na bagay, faithful siya. Ano pa? Faithful in temptation. Pag may mga tukso, faithful pa rin siya. Ano pa? Faithful pagdating ng trials. Kahit may trials, sino bang well-known dito na tao na bambihira yung kanyang faithfulness kahit sa trials? Si Job. Sino dito na faithful siya kahit wala nakakakita sa kanya? Si Joseph. Faithful siya kahit sa grabing persecution. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel. Kung basahin natin ng Biblia, ilan lang sila ito. Kaya ang faithful, who can find it, that is, matatawag nating the scarcity of faithful man on earth. Pahirapan. Kinti lang. Pero dapat isa ka doon. Praise the Lord. Hindi pwede na hindi ka isa doon. Makasali ka sa flood. Makasali ka sa Sodom and Gomorrah. Yung apat na kaunti, nabawasan pa ng isa. Baka makasali ka doon sa mga disciples, 10,000, 7,000, 4,000, 5,000 na nakikinig sa preaching ni Jesus Christ. 11 lang naiwan doon. Napalitan si Judas Iscariot after na si Jesus umalis. Doon na kay Matias na punta, na fill up doon. Pahirapan talaga. Kaya it's not an easy road. Hindi madali. At saka ang faithful, nag-i-stay yan sa process. Hindi nagsya-shortcut. Si Lucifer, hindi siya nag-stay ng process. Shortcut gusto niya. Iba, napahamak siya. Yung mga tao dito na gusto mag-shortcut, hindi nag-stay sa process. Si Datan, Korah, and Abiram. Gusto nila na silang i-appoint ng Diyos para mag-lead. Shortcut, hindi nag-stay. Nag-rebuild sila. Hindi nakahintay. Kaya makita mo yung faithful, stay in the process. Ano pa? Faithful sa mentor niya. Yan ang faithful. Si Joshua, bakit siyang in-appoint ng Diyos? Sa lahat ng mga tao sa Israel, sino ang faithful sa mentor? Si Joshua. Tandaan natin lahat yan. Tandaan natin lahat. Huwag nating kalimutan. Faithful in relationship. Relationship mo sa pag-asawa, faithful ka. Relationship mo sa mga membro mo, faithful ka. Relationship mo sa pastor mo, faithful ka. Relationship mo sa parents mo, faithful ka. Sa mga kapatid mo, faithful ka. Any relationship. Relationship mo sa manager mo, relationship mo, saan? Lahat ng relationships sa mundong ito, faithful ka. Wala kang relationship mo sa katulong mo, faithful ka. Relationship mo sa mga in-laws mo, faithful ka. Sa father-in-law mo, faithful ka. Yan yung ibig sabihin yan. Faithful in all. Ang tanong, sino ang masumpungan na faithful? So napakahirap makita. But ganun pa man, dapat isa ka doon. Amen? Praise the Lord. Hindi kay isa ka doon sa self-proclaim ng own goodness. Basa yung binasa kanina. Sige. Proverbs 25:15. 14.
Proverbs 25:14. Praise the Lord. Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Yan. Whoso boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Ano yun? Yung nagmamayabang sa sarili niya sa false gift. So, pag sinabing false gift, that is your own way. That is not of God. That is your own fabricated. That is your own anointing. That is your own way. Own. False gift yan. Whoso boasted himself of a false gift is like a clouds and wind without rain. That is deception. Alam mo yung clouds, ang sign ng clouds, very promising. Very promising. Pero sinabi dito, without rain. Wala palang laman. Very promising yung sinasalita. Pagdating ng actual, empty. Walang performance. Walang nagawa. Yan yung tinatawag na boasted himself of a false gift. Ano yung wind? Wind, maingay. Maingay lang. Puro ingay lang. Pero puro emptiness. Wala palang laman. So, napaka-importante sa buhay po natin. Huwag natin itong gawing ating magiging karakter. Whoso boasted himself of a false gift is like clouds and wind without rain. Empty. Kasi sarili lang na gift, falsehood na gift. Kaya ang totoo talaga na faithful, lahat ng galing sa Diyos. Yung gift galing sa Diyos. Yung way galing sa Diyos. Lahat. His own way, not our own. So ang ipoproclaim natin, not ours, but of Him. Ang sasabihin natin, yung lahat ng ways ng ating Panginoong Diyos. At gagawin po natin yan. Eh, minsan si Lord Jesus naka-encounter dito ng mga tao na ganun nga, ang galing magsalita, ang galing mag-proclaim sa sarili nila. Pero anong sinabi niya? Basahin natin. Luke 6:46. Praise the Lord. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Yan. Magaling silang magtawag sa Panginoon, pero unfaithful. Pag sinabi ni Jesus at hindi nyo naman ginagawa ang aking sinasabi, so these are the unfaithful believers, unfaithful callers of God. Tumatawag sa Panginoon, nagsasabi na niniwala sa Panginoon, but they are unfaithful. They are not doer of the saying of Jesus Christ. Isa sa faithful, you are a doer of the saying of Jesus Christ. Yan yung faithful. Pero ito, just a caller, just a believer, just a proclaimer, but when Jesus Christ met them, they are not faithful. They are unfaithful. Kaya ito ang sinabi niya, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Wala. Siguro itong mga taong ito, nagpapakita lang ng pagsunod pag may nakakakita. Pero pag wala na nakakakita, wala. Unfaithful. Hindi faithful sa harapan ng Diyos. Dito, may tao dito na kahit wala nakakita o meron man, faithful pa rin siya. Bakit? Anong ginawa niya? Ito ang tularan natin. Praise the Lord. Sinabi sa Bible, minsan kasi ang mga transgressors, alam mo yung mga transgressors? Mga violators, or disobedient, or mga sinners. Lagi nilang ina-idolize yung mga tao dito. Bakit si Moses? The greatest prophet, nagkasala nga. High blood. Bakit si David? Anointed, nagkasala nga. Ang laging kinukot, yung mga nagkasala.
Pero tingnan mo naman anong consequence. Moses, hindi nakarating doon sa land. Pinakita lang sa kanya, hindi siya pinapasok. David, anong consequence? Nagpatayan yung mga anak niya pare-pareho. Ni-rape yung sarili niyang anak. So, wag nating ikot yung mga tao dito na unfaithful. Ang sinabi sa Bible, mark the perfect man. Ang perfect man, ang markahan natin. Yun ang sundin natin. Yun ang tularan natin. Sila, kasi kahit kunti lang sila, dapat masali ka sa kaunti. Kasi ang maligtas, kaunti lang talaga. Praise the Lord. Most men good, karamihan. So few lang ang makitang faithful. Pahirapan talaga. Basahin mo yung Bible. Ilan lang ang characters dito na faithful? Kunti lang. Sa panahon ni Noah, 8 lang. Panahon sa Sodom and Gomorrah, 4, nabawasan pa. Panahon sa mga disciples, by the thousands, 11 na lang. Pahirapan nga eh. Kaya nga nung review ko yung revelation ni Jesus, dito natin na si Jesus the same yesterday, today, and forever. He is Jesus na nagsala ng mga disciples. He is Jesus na nagsala sa mga Israelites. Pagpakinig ko sa revelation, sasalain ko ang lahat ng taga-holy place. Hindi mo niya ipagtaka yan. Gawa niya yan noon eh. Noon pa yan, gawain niya yan ng Diyos. Yan yung indikasyon na si Jesus na naggumagawa sa Old Testament, He is the Old Testament, the New Testament, the I am in the Old Testament, the I am in the New Testament. He is the past, the present, and the future. Siya lahat yan. The Alpha and Omega, the beginning and the ending. Kung sino siya dyan, ganun din siya ngayon. Hindi natin pagtaka. The Lord trieth the righteous. Praise the Lord. Ngayon, nag-reveal si Lord Jesus noong John 15. Ni-review ko nga eh. Kasi na-record ko sa sa cellphone ko. Pinakinggan ko. Sinabi doon, sino man ang susunod sa doktrina ng holy place. Ano bang doktrina ng holy place? All Scripture. Yan yung i-present ni Pastor Samuel Algabre. Pag-register niya sa SEC, sabi ng mga abogado, legal officer ng main Security and Exchange Commission, nasa EDSA yan. Pastor, as you have submitted your application of your registration of your church, we notice you forgot your bylaws in your constitution. Because all the churches who are applying in our office, they used to submit their bylaws and constitution of their church. And usually, thick as this, kapal. You don't have in your application. Sabi ni Pastor, there is. Where? Read. Isang page lang. Isang verse lang. All Scripture. That is our bylaws and our constitution. Approve. Kung gaano kakapal ang Biblia, ganun ang aming bylaws and constitution. Jesus said, teaching them all things whatsoever I have commanded you. Did Jesus command only in the New Testament? He commanded also in the Old Testament. Did Jesus destroy the Old Testament? No. Jesus said, I came not to destroy the law nor the prophets. He is referring in the Old Testament, but to fulfill. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon. Hindi pwede selective. Kaya nga nag-marcha yung mga Pilipino sa EDSA. Nag-complain sila sa gobyerno, selective daw ang justice nila. Anong selective? Kung sino yung nag-persecute sa kanila o nag-critics o nag-criticize sa kanilang mga graft and corruption na garapalan, yun ang kinukulong. Kung sino yung mga may witness na, may record na tumanggap ng mga mali-malitang pera, untouched.
So nagreklamo ang Pilipino ngayon na nagmarcha dyan, selective. Hindi tayo pwede maging selective. Kung meron man tayong selective na nakasulat sa Bible, yung faithful, markahan natin. Yung unfaithful, ibasura natin yan sila. You must belong to the few. Praise the Lord. That is why, but a faithful who can find. Patuong ka. Mga pupunta. So, sino yung tao dito na gumawa kahit hindi na kailangan may nakakakita. Ang kailangan niya lang yung Diyos na tumitingin sa kanya na hindi siya gagawa ng masama. Basa. 2 Chronicles 14 verse 2. Praise the Lord. And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Yan. Hindi niya ginawa yun sa eyes ng mga tao. Ginawa niya yun sa mata ng Diyos. So kahit walang nakakita, kahit walang nakarinig, kahit walang nakapansin, kahit hindi nabalita, kahit hindi naging istoryahan ng mga tao, ginawa niya. Para bang si Joseph, pinag-uusapan na siya isang rapist because that was the statement of the wife, Mrs. Lot. Pero in the eyes of God, hindi siya gumawa ng masama. Yan yung faithful. Praise the Lord. Na kahit pagsubok, kahit ikulong ka, faithful ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Yan ang faithful na sample na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya nung nag-complain na si Sister Lilia, pumunta dito, nagtawag Sister Lilia sa akin. Pastor Chit, nabago na ba ang natin sa Holy Place, pamalakad? Hindi naman Bakit? Punta ako dyan, ako. Yun na. Habang nagpipreach si RJ Takayon, pastor natin na assign dyan sa Samal. Pagsabi niya na wag na nating i-mention ang holy place. Only Jesus. Yung mga panglabas, hindi na kailangan yan. Wala na yan. Walang silbi yan. Old Testament yan. Focus na tayo kay Pablo. Binawasan pa niya ang Bible ng Old Testament. Binawasan pa niya ang New Testament ng mga characters. Kay Pablo lang daw. Dito na nagsimba si Sister Lilia kasi pag-preach ni John Dacayon, umitim yung sanctuary. Nag-blackened, nag-darkened, tapos yung kanyang buhok nagtayuan, tapos parang may sungay. Hindi na rin sila maniwala ng vision. Hindi na rin sila maniwala ng dream. Hindi na sila maniwala ng gift of prophecy. Ay hindi man nag-exist doon sa kanilang, lumipat naman sila. Hindi man nag-exist yan doon. So sabihin na lang nila hindi totoo kasi wala man sa kanila. Sila man ang masasagasaan. Pero kung basahin mo yung Old and New Testament, how God talked to His people by dream, by vision, by prophecy, using His prophets. Dinala ba yan sa New Testament? Yes. Si Paul. Audible voice. Narinig niya ang tinig ni Jesus. Binigyan siya ng vision. Anong gawin niya? Si Ananias na mag-guide sa kanya, vision. Si Peter, vision. Lahat. Si Joseph, nakiusap sa kanya, dream. Hindi mo Kaya nga si Satanas, grabe. Kukunan niya talaga bawasan. Tapos nung pumunta na kami doon sa Samal para i-rescue sila sa mali na direksyon, wala na, close mind na sila. Nag-search na daw siya sa Bible, naliwanagan na daw siya, nakita na rin niya ang katotohanan. Anong katotohanan nakita mo? Kulang na katotohanan? Napuno na raw. Pati si Charity nagsabi, doon daw siya nag-grow sa pamamalakad ni RJ na mali. Paano ka mag-grow? Hindi yan grow. Kakulangan yan kasi binawasan nyo na ang Bible. Hindi na kayo maniwala ng Old Testament. Nag-grow ka ba? Dapat intact yan.
Kini-question na niya, bakit daw si RJ ha? Nag-question na siya, bakit daw mayroong bunal dito, mayroon ditong upuan, bakit hindi daw matungtungan ng iba? Ito, nag-ano na. Iba na ang ano niya. Pag mag-advise ka, hindi na magtanggap. Oh, dinala ko si Pastora Emma, ang elder natin, Sister Helen, Mama, si Dennis, si Pastora Joy. Saksi sila sa aming fellowship. Tapos yung revelation ni Jesus Christ ng June 15, pag-review ko, sabi ni Lord Jesus Christ, ang pastor nga matinumanon sa doktrina sa holy place. Bakit lagi nakakonek ang holy place? Hindi mo makita yan sa labas eh. Ano ang doktrina sa labas? Kulang. Selective. Dito, lahat yan. Binubuklat yan, tinuturo yan, pinapractice, ina-apply yan. Yan ang sabi ni Jesus. Kung faithful ka, sundin mo yung sinabi ni Jesus, teaching them all. Ano mga doktrina ngayon sa labas? Old Testament, wala na yan. Hindi ba yan lumabas sa bibig ni Jesus? I didn't come to destroy it, but to fulfill. So if you are faithful, you have to follow Jesus. Wala na sa kanila yan. So I was so shocked. Pati Charity, nawaan na rin. So yan ang declaration nila. So balik tayo sa Revelation. So yung Revelation ni Jesus, ang faithful na magsunod sa doctrine na tinuturo sa holy place, pagpalain ni Jesus Christ. Both temporal and eternal. Ang hindi magsunod sa doctrine ng holy place, tatanggalin ko sa pagiging pastor. Pastor na pinag-usapan ito. Bakit June 15, nag-reveal na si Jesus at nangyari nung nakaraan? Anong araw yun, Last Sunday. 12? July 12. Oh, nag-reveal si Jesus June 15. May nakita na siya. Kaya kung hindi ka maniwala ng revelation, kawawa ka. Nasa falsehood ka. Kasi Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tapos, nung nag-aklasa na, so nag-ano ni si RJ, nag-leave na siya lahat ng group chat. He left. Lahat group chat. Left. Na-notice ngayon lang yung people doon na anak ni Pastora Serla. Mama, nag-left the group lagi si RJ. Nga mo man nagdasig sa ako ang mag-attend of spiritual youth camp. Pero nag-leave man siya sa among group chat. Tumawag ngayon sa akin si Pastora Serla kahapon. Pastor Chit, anong problema dyan? Meron ba akong vision during June 15? Ano yun, Pastora Serla? Nung nag-reveal si Lord Jesus Christ na sino man ang pastor na hindi mag-obey sa aking doctrine dito sa holy place, tatanggalin ko. Sabi, nag-react si Pastora Serla, Jesus, ako kaya yun? Ayaw kong mawala sa iyo. Ako kaya yun? Ayaw kong mawala sa iyo. Matakot siya. Ayaw kong mawala sa iyo. Pinakita ngayon sa kanya si RJ at si Charity. Silang dalawa. Sabi ko, ba't di mo sinabi? Ayaw ko nang magkaroon ng confusion kasi parang sa akin di ako makapaniwala. Pero na-realize ko na nangyari na. Kasi kung sabihin daw niya yun, baka magkagulo ba? Baka magkaroon ng, baka i-charge siya, ikaw nag-ano ka, vision ka, hindi yan totoo. Parang naano siya ba? Ano nakita mo? Mukha ni RJ at ni Charity. Sabi ko sa inyo, walang natatago sa holy place. Kasi walang natatago sa Diyos. Praise the Lord. Anong nangyari? Pinakita, pastor, na nag-prepare sila ng gamit nila papuntang Samal. Puti, pure white yung gamit nila, pure white yung mga damit nila. Pero habang nag-journey sila, yung kanilang puti na mga gamit at ang kanilang damit, nagkaroon ng itim. Yun na yung mix. Doctrine na false doctrine.
Di pa nangyari, pero pinakita na ni Jesus. Pagkatapos, sabi niya, nag-ulis man sila sa samal. Pero paglabas nila sa samal, hindi na puti yung kanilang mga damit na nakita ko. Ganun pa rin. Maraming itim. Bakit? Nung nirescue namin sila, hindi man sila nagkapakumbaba. Paano ka maputi? O kaya, declare sila na expelled. Kasi serious ang kanilang desisyon. Nilait nila. Sino nag-expelled? Revelation ni Jesus natupad. Kaya sabi ko nga, Jay, sa iyo pala natupad ang revelation ni Jesus. Hindi magsalita. See? Bakit? Susubukin talaga tayo. Hindi pwede hindi tayo susubukin. O ano yung ating paninindigan sa all scripture. Praise the Lord. Ay, tamimi lagi kami lahat. Grabe, wala na siyang respeto. Sinabihan niya pa ako, you are not a good leader. Ano ba nagawa mong miracle? Grabe, that I never answered back. I never answered back. Closed door na sila. Final na daw sila. Maiksi lang yung fellowship namin. Kaya gusto niya, yun lang, tapos na. Final na namin yung decision. Wala na tayong discussion. So, natupad yung revelation ni Jesus. Accurately. Kaya, hindi natin mataguan ang katotohanan. Ang prayer ko na lang, Jesus, have mercy on them na mangyari yung panahon ng prodigal son. Na nakaalaala sila sa ama nila nung kumain na siya ng pagkain ng baboy. Yun na lang ang prayer ko. Kasi kung ganyuhin mo sila, babalik, lalo silang magmayabang. Baka sabihin nila, alam ko kung wala kami dyan, kimpang kayo. Masyado nang mayabang. No. Jesus is with us. Praise the Lord. Kaya matakot tayo. Kung faithful ka, dapat faithful ka sa mentor mo. Faithful ka. Tignan mo si Joshua, faithful sa mentor. Di ba? Ginawa siyang successor ng ating Panginoong Diyos. Naging successful siya sa pagpasok sa land of promise. So, isa dito si Asa na gumawa ng tama at mabuti sa mata ng Diyos. Hindi siya self-proclaimer. Hindi siya parang piang-piang na maraming salita. Maingay, parang hangin na maingay, wala namang laman. Parang clouds na nagpapahayag na mayroong laman, empty pala. Hindi ganon ang faithful. Kaya, therefore, mag-ingat tayong lahat. Praise the Lord. Sinusuri tayo ni Lord Jesus dito. Kasi we are preparing for international mission. Dapat worthy tayo lahat. Di ba yun ang prayer natin? Jesus, count us. Not me, not you, to count one of us. We cannot count one another worthy. Only God can count us. You cannot send me, I cannot send you. Only God can send us. So kung Diyos pala ang nagde-decide sa lahat whom He will send, whom He will use, then be faithful. Praise the Lord. Yan lang hinahanap ni Lord Jesus. Clean vessel ka lang. O bago ka gawing clean, o bago ka maging clean vessel, pagsubok na katakot-takot galing sa Diyos. O di, tinanggal yung nag-iisip ng i-mix niya. Tapos sabi ko, Jay, balita ko, na-hurt ka sa akin. Di ba 2 beses ka nag-embrace sa akin? Nung na-rebuke kita, iyak ka pa nga. Hindi pa natanggal dito. Saan ka ba na-offend na pinaka-grabe ng offend? Dad, yung ni-rebuke mo ako sa harapan ng mga young people at naka-live pa. Anong rebuke ko doon sa iyo? Yung sinabihan mo ako,
Che, kung ano yung natutunan mo sa denominasyon sa labas na hindi angkop sa doktrin ng katotohanan sa Holy Place, huwag mong ituro dito. Oh, syempre karapatan ko yan, proteksyonan yung mga tupa. Huwag kang magdala dito ng pulsod kasi minadiscern ako eh. Doon siya nagalit. O di ba, pag-assign doon sa Samal nga, separate na sila, ginawa niya. Ginawa niya. Matigas ang ulo. Disobedient sa mentor. Sabi ko, nag-take refuge ka sa holy place, sa marapit naman niya magpakamatayan. Nag-take refuge dito sa holy place na ginamit daw ni Lord Jesus. Ngayon, siya na yung dinidespise niya. Matindi. Pag hindi tayo prayerful, kunin ka talaga ng dyablo. Pag ayaw kong makinig sa katotohanan ng Diyos, kunin ka talaga ng dyablo. Sisilain ka talaga. Wild beast yan si Satanas. Hindi walang awa yan. Mercy na lang ng Diyos ang kumakapit sa kanilang buhay. Then, nagsabay sila nagpaalam si Sister Risa. Paalam din. Nagsabot na sila. Mag-uwi daw sila ng Davao. Tinanong ni Mrs. ko na, asan kayo sa Davao? Kay Mama. Si Mama niya, nagpunta na doon sa anak na nagpastora. Doon siya nagpaalam na dito, hindi na siya magsimba. Same direction. So, nag-ano ito sila. Nagkasinabot. Kung tanungin mo si Risa, hindi man daw siya gumaling sa holy place. Jesus man daw nagpagaling sa kanya. Wala na. I-out na nila ang holy place. See? You cannot out holy place. Dahil dyan nakatira ang Diyos. God is dwelling in a holy place. With Him is a contrite heart and a humble spirit. Praise the Lord. And this can only becoming holy place if we follow all His statutes and commandments. Not necessarily ang karatula holy place. Hindi yan. Where the people of God, obeying God, the holy God, you are in the holy place. That is why holy place ang pangalan ni Jesus. Kasi how God called Pastor Samuel Gabriel by the holy God to live in a holy life. Dito pa merong masyado maingay. Hindi naman niya tinupad. Basahin natin. Luke 22:33. Praise the Lord. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and to death. Tinupad niya ba ito? Hindi. Nung hinuli na siya through the betrayal of Judas Iscariot, lumayas. Nung tinanong siya, kasama ka ba habang si Jesus hinatid doon sa judgment hall, he denied 3 times. Si Peter ito. Buti na lang na-revive siya. Nag-humble siya sa last part ng kanyang yugto na pagsama niya kay Lord Jesus Christ. Kaya don't speak too much. Si RG noon, grabe ang support niya sa mentor niya o magsalita. Hindi man niya napanindigan. Huwag ka lagi magsabi ng maraming salita. Tapos pagdating ng panahon, hindi mo pala gawin. You're unfaithful. You must be faithful. Praise the Lord. Kailangan faithful ka sa lahat ng mga bagay. Pero, you must stay in the process. Hindi pwede mag-shortcut ka. Hindi pwede. Stay in the process. Sugod juga sa sugod. Ayaw kawa din hanggang si Jesus ang magbigay sa iyo ng promotion. Promotion cometh from the east. Promotion cometh not from the east nor from the west, but God is the judge. Hindi nakahintay si Mr. Dacayon. Gusto siguro siya na mag-leader rin ba?
Pride of life. Kasi rami kasing puri sa kanya, ang daming ano. Mahirap, kaya, di ba sabi ko na sa inyo, huwag niyo akong ganunin. Do not. I might be tempted. Siya, grabing puri sa kanya. Na-tempt siya. Magmataas sa sarili niya. Ang tingin niya sa ginamit ng Diyos na mentor para lang muta sa kanya. Naliit na niya masyado. Be careful, mga anak ng Diyos. Let us always look to the perfect man. Biblical man din yan na ang mga righteous kumakaunti. Basa? Psalms 12:1. Praise the Lord. Help, Lord, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. Yes, yung mga godly na yan ha. Umihinto pa. Yung mga faithful, wala na, nag-fail na. Bakit? Ay hindi kasi inaalis yung self-esteem. Ang self talaga ang makahinto sa atin lahat magsunod kay Jesus. Yung self mo, huwag mong pansinin yan. Ay pinansin ko lang yung self ko doon sa Samuel, sinuntok ko na yan. Father-in-law ako, sinabihan niya ako, wala na kayong karapatan kay Charity. Naasawa ko na ito, ako na ang may karapatan, kayo wala na. Kung self ang ipairal ko, tamaan talaga siya. Hindi ko ginamit yung self ko. I trust in the Lord. Praise the Lord. Tapos si Charity magsalita na hindi daw siya nag-grow sa holy place, doon daw siya nag-grow kay RJ. Tiyan mo. Twisted lahat. So, therefore, aral ito sa lahat. Baka may susunod. Baka may mag-domino effect ito. Be careful. Kay si Jesus ba yan? Lumabas na ba yan dito sa Word of God? Hindi tumitingin ang Diyos sa karamihan. Ang hinahanap niya yung faithful. Kahit kunti, faithful pa rin sila. Praise the Lord. See to it na makasama ka sa kaunti. Fear not, little flock. Laging lumalabas kay Jesus. Maraming gustong pupunta sa life, pero hindi makapunta. Straight is the gate, and broad is the way that will lead you sa death. But leading to life is makitid, narrow, and few. Sabi ni Jesus, few. Last verse. Jeremiah 5:1. Ito ang hinahanap ng Diyos. Sige. Praise the Lord. Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now, and know, and seek in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that executeth judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. Yes, yun ang hinahanap ng Diyos. Executed judgment. You know what is judgment? The Bible. What is execute? Apply. Perform. Do. Pag sinabi kamatayan ang judgment, patayin talaga yan. Tingnan mo si Prophet Samuel. Sabi ng Diyos through Prophet Samuel, Saul, patayin lahat ang mga kaaway. Hindi man niya in-execute. Tanggal siya. Ganun sa buhay natin. Patayin lahat. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Pag hindi mo yan patayin, you are not executed the judgment of God. God cannot pardon you because you love more yourself rather than God. That is why Jesus, if you want to follow me, hate yourself, deny yourself. Di mo ma-execute yung judgment ng Diyos pag sarili mo ang pasundin mo. Kaya ang hinahanap ng Diyos sa mundo, yung nag-execute ng judgment. Ina-apply, ginagawa. Seek the truth. Ang truth hindi pwede incomplete. Sabi ni RJ, nandyan daw siya sa katotohanan. Paano mo sabihin na sa katotohanan? Hindi ka na nga maniwala sa Old Testament. Hindi ka na nga maniwala sa Galatians 5:19-21. Wala man yan sa kanila. Wala nang bawal.
Tapos nasa truth ka? No. Jesus said, continue in my word. Lahat ng word sa Bible, patuloy ka dyan, huwag mong hintuan, huwag mong putulin. The Bible says, do not diminish, do not add. Siyempre, kung wala ang gift sa church na yan, wala ang Spirit of God dyan. O sabihin na lang nila, hindi sila maniwala kasi wala mang Spirit of God. Ayan ang ngayon ang deception ngayon ng diablo. Pag hindi ka talaga buong puso umahanap sa katotohanan, complete, not partial. So yan ang hinahanap ng Diyos. Run ye to and fro. Sige, takbo kayo, pabalik-balik sa mga streets of Jerusalem. At tingnan ninyo ngayon, at alamin ninyo, at hanapin ninyo sa mga daan ng mga malalapad. At kung makakita ba kayo ng tao, kung makakita kayo na sino man na nag-execute ng judgment, humahanap sa katotohanan, siya ang papatawarin ko. Meaning to say, siya ang maliligtas. Pag napatawad ka, ligtas ka, wala nang cause of death sa iyo kasi forgiven ka. So, sabi ko, I was so shocked at that night na nag-usap kami. Grabe. Parang nangyari kay Judas Iscariot na sunod-sunod siya kay Jesus 3.5 years. Yung pala, i-betray lang niya si Jesus Christ. I hope so na hindi siya magbigti. Bigyan pa siya ni Jesus ng pagkakataon. Bigyan ng lesson. Hindi lang siya patayin muna. Bigyan lang siya ng lesson para mag-humble. Yun lang ang pag-asa sa mga tao na nag-commit ng apostasy. You know what is apostasy? Knowing already the truth and living it. Yung bang alam mo na ang katotohanan, iniwan mo pa. Para mga Israelites, yung message dito na miracle, grabe yung miracle sa Egypt, grabe yung miracle sa wilderness. But anong ginawa ng mga Israelites? They provoked me 10 times. Therefore, I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Pahamak sila sa wilderness. Lahat na lumabas, murmuring, complaining nila, nangyari lahat. Ililibing mo ba kami sa ilang? Nilibing talaga sila. Be careful. Question na niya, ito, bakit daw wala makapatong dito? Old Testament man yan. Bakit merong trono? Bakit? Simbahan na walang trono ni Jesus? Hindi yan. Pinagharian ni Lord Jesus. Pinagharian lang yan ng Doctor of Theology or kung saan yan nag-aaral. Hindi pwede. We have a place for Jesus to rule and we have to give the power and authority. Ito, scepter. Symbol lang ito, but that is very important, significant figure sa ating pagsamba sa Diyos. Yung holy place of holies, hanggang yun, existing yan. Binuksan lang ni Jesus, hindi tinanggal. Praise the Lord. Bigla, gusto nila tanggalin na eh. Kahit sino-sino lang yan ang sa labas. Kaya, be careful. Baka kuuton mo ni RJ. Tapos sabi pa niya sa akin, sa harapan ko, kini sila, nanay hinanakit na ni sa imo, Nanay hinanakit sila. Sabi ko, sige, magsalita kayo. Umiyak na sila. Negative. Sa harapan niyan, tumamimi siya. Nag-accuse siya sa harapan. Falsehood. False accusation. Parang nangyari nung nakaraan na grabing accusation sa akin. Falsehood lahat. Bakit? Hindi ba mag-reveal si Jesus sa vision na gumagawa na ako ng kalokohan? Bakit bulag si Jesus dito? Hindi sa holy place, hindi tayo madala dito ng tsok-tsok, chismis, o kaya siraan. Hindi. We are ruled by the Holy Spirit, by the living God. Kaya ang hinahanap ni Jesus yung faithful. Be one of it. Praise the Lord. Isa ka doon. Huwag kang magsama doon sa mga hanginon. Magsama sa mga
magpapakita lang ng clouds pero wala palang laman, hangin na wala palang laman. Wag, doon ka sa faithful na nag-i-execute talaga ng judgment sa salita ng Diyos. So, malaking ito, pagsubok ngayon sa holy place. Natupad yung revelation niya sa New Year, yayanagin ko lahat ng taga-holy place. Bakit? Bago tayo gamitin ni Jesus lahat ng mga mentality na mix, hindi pure. Tanggalin yan lahat ni Jesus. Basura yan. Ikaw, basura ka pala. Hindi ka nag-execute ng judgment ko. Alis dyan. You are not worthy. Ganon si Jesus. Praise the Lord. Ganon siya. Tingnan mo yun dito. Harsh man na kayo na si Jesus sa inyo. Say harsh. Sabi nga ni Jesus, I do not know you, you workers of iniquity. Depart from me. That is Jesus. Kakailan ni Jesus? Una, di man na ginawali sa uban. Puro na lang huwap-huwap. So, be careful. Praise the Lord. Let us always base on the real faithful to God, not to man. Yeah. Pray natin. Yun na lang ang magawa natin sa kanila. Pray for them. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.